Siyempre, mayroon na naman tayong topic na bibigyan po ng opinion ngayong araw po ng Tuesday. Pero bago po tayo dumako sa ating katanungan ngayong araw po ng Martes, dito muna tayo sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit. Ang aking pong ibabahagi sa inyo ay tungkol sa 2 baso ng tubig. Isang umaga, pumasok sa silid-aralan ang guro na may dalang 2 baso. Ang una ay puno ng malinaw na tubig. Ang isa naman ay may kaunting tubig ngunit puno naman ng dumi. Tahimik siyang lumapit sa mesa at marahang inilapag ang 2 baso sa harap ng klase. Nagtaka naman po ang mga estudyante. Ano kaya ang gagawin ng kanilang guro? Hanggang sa maya-maya pa ay nagsalita na ang kanilang teacher. Mga bata, kung pipili kayo, alin sa 2 basong ito ang iinumin ninyo? Sabay-sabay na sumagot ang mga bata. Yung malinaw po. May ilan pang natawa dahil sa tingin nila napakadali lang naman ng tanong ng kanilang teacher. Siyempre nga naman, obvious na obvious. Sino ba naman ang pipili doon sa baso na may lamang maruming tubig? Wala naman pong gustong uminom ng maruming tubig. Ngumiti po ang guro at nagsalita. Tama. Pinili ninyo ang malinaw na tubig dahil ito ay malinis at ligtas inumin. Pero hindi lang basta tungkol sa pagpili ng inumin ang nais kong iparating sa inyo. Ang ginawa ninyong pagpili ng inumin ay may hahambing din natin sa pagpili ng mga salitang lalabas sa ating bibig. Nagpatuloy po sa pagsasalita ang guro. Kapag puro galit, paninira at kasinungalingan ang lumalabas sa atin, ay para tayong maruming tubig. Walang gustong tumanggap at nakakasakit pa sa iba. Pero kung mabubuting salita ang ating sinasabi, mga salitang puno ng pag-asa, pagmamahal at pagpapatawad, ay para tayong malinaw na tubig na nagbibigay buhay at nagpapasaya sa iba. Tumahimik po ang buong klase. Sa simpleng paghahambing, natutunan nila na hindi lang sa iniinom dapat tayo maging mapili, kundi pati sa mga salitang ating sinasabi at kilos na ating ginagawa. Ano po ang aral na mapupulot natin sa kwentong ito? Huwag tayong maging maruming tubig. Ayan. Huwag tayong tumulad doon sa maruming tubig na ayaw inumin, ayaw piliin ng mga tao. Kung marumi at puno ng galit, paninira, kasinungalingan, sino ba naman ang gustong lumapit sa iyo? Natural lang na iiwas ang mga tao. Pero kapag malinis ang ating puso, kapag mabubuting salita at kilos ang lumalabas sa ating bibig, yung nagbibigay ng pag-asa, pagmamahal at pagpapatawad, para po tayong malinaw na tubig na nakakagaan ng pakiramdam ng iba. Kaya bago po tayo magsalita o gumawa ng anumang kilos, tanungin po muna natin ang ating sarili. Kung ito bang sasabihin o gagawin ko, ay magdudulot ba ito ng ginawa o sakit sa ibang tao? Sabi nga po nila, ang dila ay walang buto, pero kaya po nitong makapagsabi ng mga salitang nakakadurog ng puso. Kaya maging maingat po tayo sa bawat bibitawan nating mga salita. Minsan, ang simpleng mabuting salita o gawa, yun na ang kailangan ng isang tao para sumigla o gumaan ang kanyang pakiramdam. Sabi nga po sa Ephesians chapter 4 verse 29, Do not let any unwholesome talk come out of your mouths,
but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Martes.